guys! Welcome back to my channel. It's me, Rowella. Kayo ba ay naghahanap ng mauutangan online? Hanap niyo ba ay online loan app na may fast approval at very low interest? Sa dami ng mga bagong online loan apps na nagsusulputan ngayon, hindi tayo sigurado kung legit nga ba ito. Pero ngayon guys, may isang online loan app tayong i-review. Pwede ka raw makahiram dito ng up to 30,000 pesos para sa mga first timers. So isang valid ID lang ang kailangan and mabilis din daw ang approval nila. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. At kung gusto nyo malaman kung ano ang online loan app na i-review natin for today, watch this video until the end. So, isang napakagandang araw sa inyong lahat. It's me, Rowella, and welcome back to my channel. So, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, may bagong online loan app tayong i-review. Itong app na ito ay walang iba kundi si Easy Peso. So, sa pangalan pa lang, di ba, parang napakadaling mag-apply dito. So, si Easy Peso ay pwede ninyong ma-download lamang sa Google Play Store, and merong 4.2 rating si Easy Peso and 7,000 reviews and more than 500,000 downloads. So, mukhang maasahan itong si Easy Peso since marami ng reviews and marami na rin ang nag-download sa kanya. Pero before we proceed, disclaimer lang, hindi po ako affiliated sa mga online loan apps na nire-review ko. Hindi rin po nila ako sponsored. So, lahat ng videos ko about online loan apps is based from my personal experience with them. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like ang video na ito. So, brief background lang kay Easy Peso. So, si Easy Peso is operated by Creditable Lending Corporation and registered din siya sa SEC. And sabi nila kay Easy Peso daw, you can loan up to 30,000 pesos and easy cash out siya through GCash, Paymaya, and bank transfer. And mababa din daw ang interest rate nila, which is 0.06 per day. And meron din siyang long-term payment of up to 180 days. Fast and simple process lang daw ang application nila. Isang valid ID lang ang requirement, and you can get approved for as fast as 5 minutes. Pero bago kayo mag-loan sa app na ito at before ninyo i-download ang app na ito, panoorin nyo muna ang video na ito hanggang sa huli para malaman nyo if worth it nga ba ang mag-loan sa online loan app na ito and if legit din ang online loan app na ito. Papakita ko na sa inyo ngayon kung paano mag-apply ng loan kay Easy Peso. Download nyo muna si Easy Peso sa Google Play Store. Para mag-register kay Easy Peso, i-enter nyo lang yung cellphone number ninyo. So, stick nyo lang yung I have read and agree to the user agreement and privacy agreement. Tapos, send OTP. Magsisend si Easy Peso ng OTP sa cellphone number ninyo. Alright, so once na-receive na ninyo yung OTP sa cellphone number ninyo, i-enter nyo lang. Tapos, click nyo lang yung next. Okay, sabi dito, si Easy Peso, ang minimum na pwede ninyong mahiram is 500 and yung maximum amount naman is 30,000. Tapos, yung interest rate nga nila, nakalagay dito, interest as low as 0.06 per day. And yung payment nila is up to 180 days. Kagaya ng ibang online loan apps, nanghihingi si Easy Peso ng personal information natin, basic information, income information. Fill out nyo lang lahat ng mga hinihingi nilang information sa inyo, kagaya ng purpose of loan, education level, marital status, number of children, tapos address, tapos naman sa income information, kung saan kayo nag-work, kung ano ang work ninyo, ilang years na kayo nag-work, and yung payroll period ninyo. So, dito sa purpose of loan, mamimili lang kayo kung daily expense, bill payments, medical, house renting, business startup, business trip at emergency, and others. Okay, so after ninyong fill out lahat ng required information, click nyo lang ulit yung next. Sa company information, optional siya. Kayo na ang bahala kung ilalagay pa ninyo kung saan kayo nag-work, and yung pati yung sa Facebook account, tsaka alternative phone number.
Sa contact information naman, ang kailangan is 3 emergency contact ang ilalagay ninyo. So, dito sa emergency contact, sabi ni Easy Peso, yung contact person ninyo is, if just in case hindi nila kayo makontak, ang i-contact nila yung emergency contact ninyo. So, make sure na ilalagay ninyo sa emergency contact ninyo is inform ninyo sila para pag kinontak sila ng Easy Peso, alam nila. So, dito sa contact information, ang pwede ninyong ilagay is asawa ninyo, spouse, parents, child, brother, sister, colleague, and friend. So, after ninyo ma-fill out yung contact information, click nyo lang yung save and continue. Okay, tapos si Easy Peso, ang ina-accept nila ng mga valid ID is SSS, UMID, PRC, passport, driver's license, postal ID, teen voters ID, at national ID. Right, so after ninyo ma-fill out yung ID card information, dito sa ID card information, ang kailangan ninyo is yung ID number, yung name ninyo. Make sure na yung name ninyo magmamatch dun sa valid ID. Tsaka date of birth. Tapos, click nyo lang yung next. Okay, tapos, yung step 3 is yung face recognition. So, yung application natin is under review. So, fast approval nga ang loan application ko kay Easy Peso. Surprisingly, ang na-approve sa atin na amount is 7,000 pesos. Ang first repayment natin is after 7 days, which is on sa April 12. Tapos, yung repayment amount is 6,995. Service charge nila is 16 pesos and 80 centavos. So, sa 7,000 na na-approve sa atin ni Easy Peso, ang marireceive na lang natin is 4,533 pesos and 20 cents. So, nakakagulan, no? Kasi ang laki nung na-approve na loan natin kay Easy Peso. First payment natin is after 7 days, which is 6,995 sa April 12. Tapos, yung second payment is July 26. 5 pesos na lang. Tapos, dito nakalagay sa detail of the fees, total expenses, 2,450. Service charge nila is 16 pesos and 80 centavos. Tapos, yung marireceive natin na amount is 4,533 pesos and 20 cents na lang. So, parang ang laki rin na nabawas, ano? Kasi, sa 7,000 na na-approve sa atin, 4,533 na lang yung marireceive natin. So, kaya 4,533 na lang yung marireceive natin kasi yung interest is nasa 1,019 pesos. Tapos, yung handling fee is 715 and verification fee is 715. So, malaki rin pala yung mababawas dun sa marireceive natin. Kasi ang total na nabawas dun sa amount na na-approve sa atin is 2,450. So, fast approval nga kay Easy Peso, pero ang laki pala ng mababawas din dun sa loan amount natin. Nasa 2,450. Kung hindi ninyo ita-check yung total expenses, iisipin ninyo na ang mababawas lang doon sa loan ninyo is 16 pesos. Pero, yung marireceive ninyong amount is 4,533 na lang. So, kailangan, bago kayo mag-proceed sa loan application ninyo, i-check nyo muna yung total amount na mababawas sa ni-loan ninyo. Kasi malaki-laki rin eh. Kasi makikita ninyo dito yung interest na more than 1,000. Tapos, yung handling fee, tsaka verification fee na 715 pareho. Tapos, yung withdrawal method nila is e-wallet at tsaka online banking. Sa e-wallet, pwedeng GCash, Grab, or Paymaya. Tapos sa online banking, so lahat naman ng bank na dito sa Philippines, meron siya. So kung gusto niyo i-proceed yung loan niyo, click niyo lang yung agree to sign the agreement, tapos next. Tapos i-send na yung pera doon sa pinili ninyong withdrawal method, either e-wallet or online banking. So ayun guys, yun lang yung meron kay Easy Peso. In as fast as 5 minutes na approve yung application loan ko kay Easy Peso, mataas din yung na-approve na loan amount sa akin. Kaso nga lang, aside dun sa interest na ibabawas nila dun sa loan amount ninyo, meron po siyang kasamang verification fee, handling fee, at saka service
service fee. So, although mababa yung service fee ni EasyPeso, ibinawi naman nila sa verification fee at saka handling fees na more than 1,000 pesos din. Kaya kung ako sa inyo, bago kayo mag-apply ng loan kay EasyPeso, pag-isipan ninyong mabuti kasi mababa nga yung interest nila pero bumawi naman sila sa ibang fee kagaya ng handling fee at saka verification fee na hindi ko alam kung para saan yun. So, kaya bago ninyo i-submit or bago kayo mag-proceed dun sa loan ninyo, i-double check nyo muna yung mga fees na ibabawas dun sa loan amount ninyo. Kasi mataas nga yung na-approve na loan sa inyo pero aside from dun sa interest, may ibang fees pa silang ibabawas dun sa loan amount ninyo na which is almost 2,415. Pero hindi sa pinipigilan ko kayo ng pag-apply ninyo ng loan kay EasyPeso. Decision nyo pa rin if gusto ninyong ituloy yung loan ninyo kay EasyPeso. Para sa mga nakapag-loan na kay EasyPeso, let me know your experience by commenting down below. And para mabasa rin ng ibang viewers yung experience ninyo kay EasyPeso. And para magkaroon din sila ng idea kung okay nga ba talaga ang mag-loan kay EasyPeso. So anyways, that's it for today guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. If you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys! See you on my next video. Bye!